isang OFW ka ba yan, lalo na kung ikaw ay isang kasambahay sa ibang bansa, suportado mo ba ang magandang suwestyon na ito ni Senator Raffy Tulfo para sa mga OFWs? Sa naganap na Senate hearing sa Senado, muli nitong iginiit sa DMW at OWA na magpapatupad ng strict monitoring system para sa mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa bahay. Ito ay dahil sa dumaraming kaso sa pagmamaltrato at bunsod sa pagkamatay ng 2 OFW sa Saudi Arabia na nag-viral kamakailan lamang sa social media matapos magpasaklolo ang pamilya sa Raffy Tulfo in action para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Kaya't sa naganap na Senate hearing, muling inatasan ni Senator Raffy Tulfo ang DMW at OWA na magpatupad ng komprehensibong monitoring system kung saan tatawagan ang mga OFWs na nagtatrabaho sa bahay para kumustahin at alamin kung ano ang kalagayan ng mga OFW sa kanilang mga amo. Patatandaan noong 2022, noong namatay ang OFW na si Ranara at iba pang OFWs, hinimok ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers Secretary Susan Tocho Ople na magtatag na epektibong screening process sa mga foreign employers para maiwasan ang pang-aabuso at pagmamaltrato sa mga OFWs, kung saan dadaan ang mga ito sa botas ng karayom at kailangan rin nilang magsumite ng iba't ibang dokumento tulad ng police record o court record bilang magpapatunay kung karapat-dapat ba silang bigyan ng manggagawa. Dahil ayon kay Senator Raffy Tulfo, kung pinapahirapan ang mga OFWs sa pagkuha ng mga dokumento, dapat ganun din daw ang mga employers bago sila bigyan ng kasambahay. Sinabi rin nito noon na kapag dineploy na sa abroad ang OFW, dapat mayroong monitoring system sa lugar at kung maaari ay i-check daw o puntahan rin ang bahay ng mga amo kung saan nagtatrabaho ang isang OFW. Sa suwestyon na ito ni Senator Raffy Tulfo, marami ang natuwa lalo na mga OFWs dahil sa may masusumbungan kaagad sila kapag inabuso ng mga amo. Ngunit ang suwestyon na ito ni Senator Raffy Tulfo ay hindi pa rin pala epektibo dahil marami pa rin ang naaabuso, minumulistya, umiiyak habang nanghihingi ng tulong sa social media. Tulad na lamang nitong 2 OFWs na kamakailang napabalitang namatay dahil sa kapabayaan ng agency. Narito ang buong detalye. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ng kampana for more upcoming videos. Salamat! Hindi sana nagkaroon ng tragedy. Meron tayong monitoring system. Tinatawagan yung FW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc. etc. Sinabi ng FW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Then, walang mamamatay na OFW dahil sa maltreatment. I assure you that. 99.999% wala na pong masasawi na OFW. Ayon daw kasi sa sumbong ng ating kabayan, nasabi daw nito sa kanyang pamilya na masama umano ang ugali ng anak ng kanyang amo. Hindi di umano nito kasundo ang batang babae. Lagi daw umano mali ang nakikita dito sa ating kabayan. Kaya't nakiusap daw ito sa kanyang pamilya na pakiusapan ng agency na ilipat siya sa ibang employer dahil di na daw niya kayang ugali ng anak ng kanyang amo. Ultimo umano sa pag-inom ng kape ay bawal at tinatapon ang kanyang baso. Matapos umano magsumbong ang kanilang kaanak, hindi na umano ito makontak hanggang sa nabalitaan na lang nila na namatay na si kabayan. Ayon naman sa sumbong ng mister ng isa pang OFW na namatay, nakiusap din daw ang kanyang misis sa kanya na puntahan ang agency para pakiusapan na ilipat siya sa bagong employer. Dahil nilalak daw siya sa kwarto, hindi pinapakunik ng wifi, palagi umanong kulang sa pahinga at kulang sa kain dahil sa madamot umano ang amo nito, na posibleng nakitang dahilan kung bakit namatay si kabayan. Kaya't nasabi ni Senator Raffy Tulfo, kung may monitoring sana na ginawa para sa mga OFWs ay paniguradong buhay pa ang ating mga kababayan. Pare-pareho yung kanilang mga malulungkot na kwento. First few days, lumilitaw na agad yung kalupitan ng kanilang amo. And yet, nobody listened. Nobody did something. Naging pabaya tayo. Is this how we treat whom we call our modern day heroes? Monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila, etc. etc. Sinabi ng OFW, I'm okay. A month after, tatawag ulit.
Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kung ikaw ang tatanungin, kabayan, bilang isang OFW, pabor ka ba sa naging suwestyon na ito ni Senator Raffy Tulfo na dapat nang ipatupad? Napakaganda sana kung maipatupad kaagad ang batas na ito para ang lahat ng OFWs ay protektado, lalo na ang mga nagtatrabaho sa bahay na pro ng pagmamaltrato at pang-aabuso ng mga amo. Pakikomento ang iyong saloobin at pananaw patungkol dito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.